Dominant Protector. Credit to the author. 4,511-20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Si Wenhan at ang iba pa ay naninikip ang puso habang nakatitig kay Terence, natatakot na may masamang mangyari sa kanya. Nako, alam mo ba kung ano ang kalalabasan ng mga taong kadalasang kinukutya ako sa pagiging mapagpanggap na pinuno? Si Terence, sa kabilang banda, ay hindi nagpanik, hindi siya natatakot sa buong lakas na pag-atake ni Hao-nan. Sinubukan niyang dumistansya habang umaatres, casual na nagtatanong. Hindi ko alam, at ayokong malaman. Malamig na tumawa si Hao-nan. Sa kanyang mga mata, si Terence ay isa ng patay, at wala siyang interes na makipag-usap sa isang patay na tao. Hehe, maawa ako at sasabihin ko sa iyo. Ako ay isang malambot na tao. Natatakot ako na hindi ka mamatay ng mapayapa. Patay silang lahat. Kalmado pa rin ang ngiti ni Terence, at halata ang pang-aalipusta sa kanyang mukha. Lahat, kabilang si Wenhan, ay may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Akala nilang lahat ay may problema si Terence, ngunit gusto pa rin niyang gawing tanga si Hao-nan. Ito ba ay itinuturing na katapangan ng mga dalubhasa, o nangangahulugan ba ito na alam niya na ang isang malaking sakuna ay nalalapit at nais na bigyang kasiyahan ang kanyang bibig bago siya mamatay? Sa mga oras na ganito, madaldal ka lang. Sa sobrang kaya mo, bakit ka pa tumatakbo? Bilasan mo at patayin mo ako. Hindi napigilan ni Hao-nan na matawa, ngunit medyo nagulat siya sa loob, parang iba ang bilis ni Terence sa kahapon. Sa labanan kahapon, kahit na ang pamamaraan ng paggalaw ng batang ito ay tila napakahusay, at ang kanyang bilis ay mas mabilis kaysa sa mga ordinaryong ekspertong iyon, hindi pa rin siya kasing husay niya, si Hao-nan. Kung hindi, sa lahat ng oras na ito ay hindi siya napipigilan. Hindi banggitin na na-activate niya ang madilim na estado ng kanyang buong katawan, at ang kanyang bilis ay tumaas ng isang malaking margin. In theory, dapat makalapit siya sa isang iglap. Ngunit ngayon, 3 hininga na ang lumipas. Bagamat umikli ang distansya sa pagitan nila, hindi ito halata. Ang mas nakakatakot ay ang katawan ni Terence ay naglalabas ng mahinang pagbabago-bago ng chi, na nagparamdam kay Hao-nan na ito ay halos kapareho sa kanyang sarili. Hindi man lang nangyari ang kakaibang sitwasyong ito kahapon. Pwede ba? Hindi mapigilan ni Hao-nan na manginig ng maisip niya kung paano namatay si Wabaw sa ilalim ng parehong Wild Flame 1000 Explosion Feast gaya ng kanyang Wild Sand 1000 Explosion Feast. Bagamat mahirap paniwalaan, kung may unang pagkakataon, maaaring may pangalawang pagkakataon. Siguro ang batang ito ay talagang may kakilakilabot na kakayahan na patikman sa kanya ang kanyang sariling gamot, at natutunan ang kanyang sobrang pisikal na kakayahan. Habang iniisip niya iyon ay lalo siyang natakot. Si Hao-nan ay hindi na kasing kumpiyansa ng dati. Ang dahilan kung bakit nagawa niyang sugpuin si Terence sa lahat ng aspeto kahapon ay dahil sa pagkakaiba ng physical skills. Sa sandaling nawala niya ang kalamangan na iyon, kahit na matalo pa niya si Terence, ito ay magiging lubhang mahirap. Pagkatapos ng lahat, hindi ito isang sundalo ng hipon o general ng alimango, ngunit isang pag-iral na maaaring pumatay kay Wabaw ng direkta. Sa harap ng ganoong antas ng Panginoon, siya, si Hao-nan, ay maaari ding matalo kung hindi siya mag-iingat. Alam ni Terence na may nalaman si Hao-nan nang makita niya ang hitsura ng kanyang mukha. Hindi na niya ito sinubukan pang itago at buong lakas na gumamit ng kanyang bagong nabuong Super Butterfly Microsteps. Bumilis ang kanyang bilis, at sa isang iglap ay lumaki ang distansya sa pagitan nila. Tulad ng inaasahan. Napatunayan ang hinala ni Hao-nan, at hindi niya napigil ang mapasigaw sa galit, ang kanyang mga mata ay nagluluwan ng apoy. Hindi lang ito pagkakataon para ipaghiganti niya ang kanyang anak, ito rin ay patunay ng kanyang katapatan sa matandang sekta ng West Mountain. Ang pagpatay kay Terence ang pinakamaliit na magagawa niya, paano niya papayagan ang anumang aksidente? Ang itim na chi sa kanyang katawan ay biglang naging mas makapal, at sa parehong oras, nagsimula itong magpakita ng mga palatandaan ng pagkawalan ng kontrol. Ang bilis na naman ni Hao-nan sa wakas, todo-todo na siya.
Hindi ito maaaring makatulong ang kanyang bilis ay dahil lamang sa kanyang sobrang pisikal na kasanayan, at hindi siya kailanman nagsanay sa anumang mataas na antas ng pisikal na kasanayan. Si Terence, sa kabilang banda, ay isang klasikong speed type master, at ang paggamit ng Super Butterfly Micro Steps ay parang pagdaragdag ng mga pakpak sa isang tiger. Mas mabilis pa siya kaysa sa kanyang kalaban sa kanyang madilim na estado. Siyempre, ito rin ay dahil si Terence ay nakapasok na sa tuktok ng kalagitnaan ng yugto ng Golden Core Realm. Ang kanyang lakas ay mas malakas na sa isang buong antas, at ngayong mayroon na siyang Super Butterfly Micro Steps, ang pagtaas ng lakas ay hindi maliit na bagay. Higit pa rito, kapag ang parehong pamamaraan ay ginamit ng iba't ibang mga tao, ang mga epekto ay magkakahiwalay sa mundo. Si Hao-nan ang may tunay na ultimate arts at super arts, ngunit ngayong nakilala niya ang isang freak na tulad ni Terence, naging knock-off ang mga epekto. Sino ang dapat niyang katwiran? Si Hao-nan ay malapit nang magsuka ng dugo. Ito ay hindi lamang dahil sa galit, ngunit dahil pinilit niya ang kanyang sarili na gawin iyon. Ang kanyang buong katawan sa madilim na estado ay ang limitasyon ng kanyang kontrol. Ngayon, upang maabutin si Terence, hindi siya nag-atubiling magpatuloy ng isang hakbang. Bagamat mas mabilis ang kanyang bilis, nagkaroon na siya ng mabigat na internal injury. Upang mag-iwan ng magandang impresyon sa matandang sect master ng West Mountain, wala siyang pakialam sa kanyang buhay kapalit ng bilis. Kung magde-delay pa tayo, pagod na siya. Sayang naman. Hindi maiwasan ni Terence ang umiling. Napag-aralan niya ang madilim na estado sa isang gabi, at alam niya kung ano ang kalagayan ni Hao-nan ngayon. Kung hindi dahil sa matandang sekta ng West Mountain na nakatingin sa kanya na parang tigre na nakatingin sa biktima nito, magkakaroon siya ng pagkakataong maglaro ng Hao-nan hanggang mamatay. Ngunit ngayon, nang makitang mabilis na muli siyang nilapitan ni Hao-nan, hindi na siya masyadong nasangkot sa lalaking ito. Kung hindi, kahit na mapatay niya si Hao-nan ngayon, hindi siya makakatakas mamaya. Maaaring lumaki ng husto si Terence kamakailan, ngunit naroon pa rin ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan nila. Gaano man siya kalakas, walang paraan para makatakas siya mula sa isang pambungad na yugto ng masamang magsasaka. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa tuktok lamang ng mid-golden core stage, hindi ang peak ng mid-nascent soul stage. Ano man ang mangyari, ang paglayo ay ang paraan upang pumunta. Ito ang pinaplano ni Terence sa sandaling makita niya si Hao-nan. Wow! Hindi ka ba mabilis tumakas? Tingnan natin kung paano ka makakatakas ngayon. Walang pakialam si Hao-nan sa dugo sa gilid ng bibig habang mayabang na tumawa. Sa wakas ay nahuli na niya ang lalaking ito. Takasan. Ilang pulgada lang ang pagitan nila, at biglang kumurap si Terence, hindi nababasa ang ekspresyon ng mukha niya. Sa tingin mo tumakas ako dahil sa iyo. Kalimutan mo na ito sa buhay na ito, ngunit kailangan mong maging mas maingat sa susunod mong buhay. Bullshit. Si Hao-nan ay nginisyon na si Terence na para bang siya ang nanalo nang makita niya ang kamay ni Terence na dumiretso sa kanya. Ito ay kakaiba sa mga mata ng isang pisikal na practitioner na tulad niya. Paano makakagawa ng anumang pinsala ang gayong mabagal na hampas ng palad. Gayunpaman, nang tuluyang bitawan ni Terence ang kanyang kamay, naramdaman niya ang isang maliit, madilim na lilang bagay sa kanyang palad. Agad na nagbago ang mukha ni Hao-nan, nanlalaki ang mga mata sa takot. 4,512. Hindi niya alam kung ano ang isang sobrang bomba na pinagsama sa purong chi at apoy, ngunit ang kanyang instinct ay nagsabi sa kanya na ang maliit na bagay na ito sa kamay ni Terence ay lubhang mapanganib. Mamamatay siya kung hindi siya tatakbo sa malayo hanggat maaari. Kasabay nito, walang sinuman sa eksena ang nakaalam kung ano ang nangyari, ngunit ang matandang sect master ng West Mountain, na nakatayo sa entablado, ay biglang nagtaas ng kanyang kilay. Ang marangal na masamang magsasaka na big shot sa simula ng bundok ay talagang nagpakita ng bakas ng takot sa sandaling ito. Sa mata ng karamihan, ito ay mas bihira pa kaysa sa pagsikat ng araw mula sa kanluran. Gayunpaman, bago sila makapagsimulang mag-usap, ang sumunod na nangyari ay hindi nakapagsalita. Si Terence ay nagsimulang lumikha ng isang super bomb sa sandaling makita niya si Hao-nan, at ang lakas ng bomba ay nilamon ang buong lugar sa isang iglap. Dahil ang Mauling Square ang sentro, nanginginig ang buong Mauling Sea.
Isang walang kapantay na tsunami ang biglang sumabog, at isang malaking ulap ng kabute ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng lungsod ng Moleng. Ito ay maharlika at nakakabigla. Ang katapusan ng mundo ay dumating na. Bilang sentro ng pagsabog, ang Magic Square ay natatakpan ng alikabok. Kahit na ang mga pasilidad ay protektado ng mga layer ng array, nawasak pa rin ang mga ito sa isang iglap. Nagkagulo ang lahat sa eksena. Maraming tao ang nasugatan sa resulta ng bomba, at ang ilan ay nasa bingit ng kamatayan. Sa kabutihang palad, ang mga taong naruroon ay hindi bababa sa Masters ng Golden Core Stage. Kung hindi, daan-daan o libu-libong tao ang namatay sa eksena tulad ng sa escort party sa South Continent, at sila ay namatay ng hindi makatarungan. Gulong-gulo ang buong lugar. Ayon sa uso ng alikabok, ang kaguluhan ay tatagal ng hindi bababa sa ilang oras bago ito kumalma. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang itim na hangin ang biglang umihip, na natangay ang alikabok sa isang iglap. Ang malademonyong malamig na parisukat sa wakas ay nakita muli ang liwanag, at ang gulo ay malinaw sa isang sulyap. Nasaktan man sila o hindi, ang unang reaksyon ng lahat ay tumingin sa direksyon ni Terence, kasama na ang rurok ng advanced stage ng nascent soul na parang walang hangganang dagat. Kitang-kita sa mukha ng lahat ang takot. Dahil sa performance ni Terence sa nakaraang laban, mataas na ang tingin sa kanya ng lahat. Hindi bababasa, hindi nila siya ituring bilang isang normal na mid-Geodan stage practitioner. Siya ay isang buong kaharian na mas mataas sa mata ng lahat, maihahambing sa isang mid-nascent soul practitioner. Gayunpaman, ang hindi nila inaasahan ay kahit ganoon, minamaliit pa rin nila ang freak na ito. Ang lakas ng pagsabog na iyon na lumalaban sa langit kanina ay napakalakas na kahit na ang isang tulad ng walang hangganang dagat, na nasa tuktok ng nahuling nascent soul stage, ay napunit na sana kung malapit lang siya. Hindi na kailangang pagdudahan iyon. Nang maisip ng walang hangganang dagat kung paano niya naisip ang patayin ang ganitong uri ng abnormal na pag-iral, hindi niya naiwasang bumuhos ang malamig na pawis. Buti na lang at hindi siya personal na nakapasok. Kung hindi, hindi niya malalaman kung paano siya namatay. Ito ay hindi lamang walang hangganang dagat kahit si Wenhan at ang iba pa sa panig ni Terence ay pawang dilang nakatali. Palagi nilang iniisip na si Terence ay kahanga-hanga, ngunit hindi nila alam na maaari siyang maging ganito kahanga-hanga. Ngunit sa sandaling ito, kahit na gusto nilang magpakita ng paggalang, wala na silang pagkakataon, dahil nawala na si Terence ng walang bakas. Para naman kay Haunan, na nasa parehong lugar, nawala na rin siya. Habang nagkakatinginan ang lahat, may biglang sumigaw sa gulat, "Tignan mo, dali." Napatingin ang lahat sa direksyon ng tunog at sa wakas ay natagpuan ang figure ni Haunan. Sa sandaling ito, dumudugo siya mula sa kanyang 7 butas, at mayroong higit sa 1 dosenang malalaki at maliliit na butas sa buong katawan niya. Halatang patay na siya. Hindi ito nakakagulat, wala pang 3 metro ang layo niya kay Terence, at isang himala na nagawa niyang masabugan sa ganoong kalayuan. Imposible para sa kanya na mabuhay, maliban kung siya ay isang master ng profound stage. Gaano man kalakas si Haunan, gaano man siya lumaban sa isang kaaway ng mas mataas na antas, ang kanyang katawan ay nasa Golden Core Stage pa rin. Sa kanyang depensa, hindi na nakapagtataka na masabugan siya. Ang pagkamatay ni Haunan ay lampas sa inaasahan ng lahat, ngunit ang talagang nakakagulat ay ang kanyang kasalukuyang posisyon. Ang lalaking ito ay aktwal na dinadala ng isang kamay. Ito ang mukhang madilim na West Mountain Old Sect Master. Magulo ang buong Moleng Square, maliban sa lugar sa ilalim ng paanan ng West Mountain Sect Master. Pagkatapos ng lahat, ang Evil Cultivator Big Shot ay pambihira sa pagbubukas ng bundok. Gayunpaman, hindi nito binago ang nakakahiyang katotohanan na malinaw na gumawa ng hakbang ang West Mountain Sect Master, ngunit hindi niya nailigtas si Haunan. Sa sandaling ilabas ng palad ni Terence ang super bomb, alam ng matandang Sect Master na hindi maganda ang hitsura. Alam niyang tiyak na mamamatay si Haunan. Ito ang kanyang bagong alagad. Kung hahayaan niyang mamatay ang kanyang alagad sa ilalim ng kanyang mga mata, hindi kaya siya ang magiging katatawanan ng matandang sekta sa West Mountain. Iyon ang dahilan kung bakit pinili ng West Mountain Sect Master na iligtas siya. Sa kasamaang palad, siya ay huli na. Nagawa na niyang maibalik si Haunan, ngunit naging gutay-gutay na siyang bangkay. How dare you? Ang mukha ng Sect Master ng West Mountain ay galit na galit.
Sinubukan ng kanyang paos at matalas na boses ang eardrums ng lahat, kaya napabaon ang mga ito sa ulo at hindi nang ahas na tumingin sa kanya. Kahit na ang pinakatangang tao ay masasabi na ang masamang cultivator na si Big Boss ay natalo kay Terence, at ngayon ay galit na galit. Ang sino mang magpakita ng kahit kay titing na kawalang galang ay malamang napatayin ng matandang sect master. Bagamat sinabi niyang nililinang niya ang kanyang katawan at isipan, isa pa rin siyang masamang magsasaka kung tutuusin. Paano niya maisasabuhay ang kanyang pangalan bilang isang evil cultivator giant kung hindi siya nagsimula ng massacre? Si Wenhan at ang iba pa ay tuwang-tuwa sa eksenang ito. Hindi nila alam kung ano ang eksaktong nangyari, ngunit sigurado sila na nakatakas si Terence ng ligtas. Ang paglayo mula sa isang pambungad na sekta na masamang cultivator ay isang bagay na kahit isang bagong cultivado ng kaluluwa ay hindi maisip, lalo pa ang isang golden core cultivator. Si Terence, gayunpaman, ay ginawa ito, at ang lahat ay hindi maiwasang mapabuntong hininga ang mga himala ay nasa lahat ng dako kung saan kailangan nila siya. Sa sandaling ito, ang mga mata ng lahat ay lihim na nahulog sa matandang sect master ng West Mountain. Ini-imagine nilang lahat kung ano ang magiging reaksyon nitong big shot ng mga masasamang magsasaka sa simula ng bundok. Magiging galit na lang ba siya dahil sa kahihiyan, o magpapanggap siyang master? Gayunpaman, nagulat ang lahat nang ang kanilang mga tingin ay nakatuon sa matandang sect master ng West Mountain, ang kanyang anyo ay biglang nawala sa kinaroroonan niya nang walang anumang babala. Kung hindi dahil sa sobrang bogbog na katawan ni Haonan sa lupa, iisipin ng lahat na hindi pa nagpakita ang taong ito. Kasabay nito, 50 milya ang layo, hindi pinansin ni Terence ang kanyang mga pinsala at ginamit ang kanyang super butterfly microstep upang makalayo sa lungsod. 4,513. Bago pa man lumitaw ang lumang sekta ng West Mountain, binalak na niyang tumakas mula nang makita niya si Haonan. Ang mga pagkakataon ay palaging iniiwan sa mga taong handa, at si Terence ay ang uri ng tao na maaaring lumikha ng kanyang sariling mga pagkakataon kahit na wala siya nito. Kung hindi, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong makatakas. Ang pag-condense ng super bomb ang unang hakbang. Ang ikalawang hakbang ay ang pag-atres habang nagtitinda ng oras laban kay Haonan. Sa sandaling mailabas ang super bomb, gagamitin niya ang recoil ng bomba para itulbog ang sarili palayo. Ito ang pinakamahalagang ikatlong hakbang. Sa paghahambing, ang pagpatay kay Haonan ay isang side effect lamang kung hindi dahil sa malakas na pag-urong ng super bomb, si Terence ay hindi makakalipad ng 50 milya palayo ng ganito. Napakapanganib na humila ng 50 milya palayo sa isang iglap, ngunit ito rin ay upang makatakas mula sa mga mata ng matandang sect master ng West Mountain. Iyon ang pinakamahalagang kondisyon, o kung hindi gaanong kumpiyansa si Terence, hindi siya makakatakas mula sa mga kamay ng isang masamang magsasaka sa pambungad na yugto sa pamamagitan lamang ng kanyang bilis. Ginamit niya ang kanyang chi para protektahan ang kanyang sarili, ngunit natamaan siya ng super bomb sa napakalapit na distansya, at nagkaroon din siya ng kaunting pinsala. Ito ang halagang kailangan niyang bayaran para sa pagtakas. Ngunit hindi pa kayang pagalingin ni Terence ang kanyang sarili. Sapat na ang 50 milya para iwaksi ang isang orihinal na leveled master, o kahit isang profound master, ngunit hindi siya sigurado kung mapapaalis niya ang isang pambungad na sect na masamang cultivator na Big Boss. Hindi siya naglakas loob na pabayaan ang kanyang pagbabantay sa oras na ito, at tumakbo hanggat maaari sa lahat ng mga gastos. Sa kanyang mabilis na pagtakas, hindi niya maiwasang matuwa ng lihim sa kanyang puso. Mapalad na nakabuo siya ng super butterfly microstep kagabi, at maswerte na nakalusot siya at umabant ngayong umaga. Kung hindi, ang planong pagtakas ngayon ay hindi magiging maayos. Kung may pagkakamali man lang sa gitna, namatay na sana siya ng walang libingan. Si Terence ay tumatakbo patungo sa isang bulubundukin sa timog ng lungsod. Ito ang tanging direksyon na maaari niyang piliin. Ang hilaga at silangan ng lungsod ay lahat ng karagatan, at ang kanluran ay isang bulubundukin din, ngunit ang lihim na kamara ng komersyo ay nasa kanluran. Sa nakaraang karanasan, hindi nang ahas si Terence na tumakbo sa dead end. Tiyak na lumalakad ito sa isang bitag. Pagkatapos ng lahat, mayroong isang grupo ng mga profound stage masters doon. Sa mga tuntunin ng panganib, ito ay hindi bababa sa pambungad na yugto ng masamang cultivator na Big Boss, West Mountain Old Sect.
Siyempre, kung wala siyang choice, baka tumakbo na lang si Terence sa kanluran. Magiging perpekto kung ang magkabilang panig ay makakalaban sa isa't isa, ngunit ngayong maayos na ang lahat, hindi na kailangang tumalon si Terence sa bitag na ito. Ang hangin ay sumipol sa kanyang mga tainga, at tinansya ni Terence na siya ay hindi bababa sa 60 milya ang layo mula sa lungsod ng Mouleng. Nang malapit na siyang makahinga ng maluwag, isang itim na hangin ang biglang umihip sa ere hindi kalayuan sa likuran niya. Isang figure ang lumitaw mula sa makapal na itim na fog. Ito ay ang pulang buhok, berdeng kilay na matandang sectmaster na si Sheldon. Siguradong tumakbo ka ng mabilis, ngunit sa palagay mo ba ay papakawalan kita ng ganoon kadali pagkatapos patayin ang dalawa sa aking mga alagad? Tinitigan ng matandang sectmaster ng West Mountain si Terence gamit ang kanyang triangular na mga mata at nginisyo ng mabangis na mukha. Naramdaman ng malamig na pagpatay na nagmumula sa itaas ng kanyang ulo, ang puso ni Terence ay nanlamig na parang nahulog siya sa isang ice cellar. Naging maayos ang lahat, at nakatakas siya ng 50 milya ang layo sa isang iglap paano madaling makahabol ang kabilang partido. Maraming mapanganib na sitwasyon ang pinagdaanan ni Terence, ngunit ngayon na siya ay tinatitigan ng matandang sekta ng West Mountain, bigla niyang naramdaman na ang kamatayan ay palapit ng palapit sa kanya. Pakiramdam niya ay nagsisimula ng lumamig ang dugo sa kanyang katawan. Ito ang masamang magsasaka na big shot sa simula ng bundok. Ang mukha ni Terence ay naging pangit habang tumutulo ang pawis sa kanyang mukha. Naging maingat siya noon, ngunit ngayon niya lang napagtanto na hindi pa rin niya naiintindihan ang tunay na kahulugan ng pangalan. Isang Golden Core Master na nagsisikap na tumakas mula sa isang taong tulad nito, at iniisip pa rin na lumayo nang hindi nasaktan. Mula sa sandaling lumitaw ang pag-iisip na iyon, malinaw na si Terence ay sobrang kumpiyansa, marahil ay labis na kumpiyansa. Napatay mo na ang dalawa sa aking mga alagad ng magkasunod. Medyo napakadali lang napatayin ka ng ganon-ganon lang. Kahit naputulin kita sa 10,000 piraso, hindi iyon sapat para mawala ang puot sa puso ko. Kung hindi, gagawin kitang papat. Hindi nagmamadaling pumatay ang matandang sectmaster ng West Mountain. Kinurot niya ang baba niya at tumawa ng masama, bagaman hindi ganoon kalakas ang iyong lakas, hindi naman masama ang iyong kakayahan. Ikaw ay dapat na napakaangkop na maging isang papat. Sino ang nakakaalam, maaari kang maging isang Trump puppet na may kakayahang lumaki. Hehehehe. Noon pa man ay kilala ang mga masasamang magsasaka sa kanilang pagiging malamig ang loob, kaya ang pagkawala ng dalawang disipulo ay hindi naging malaking dagok sa kanya gaya ng inaakala ng mga ordinaryong tao, lalo na noong si Haunan ay isang murang disipulo lamang na hindi pa man lamang opisyal na nakapasok sa sekta. Kung namatay man siya o hindi, hindi mahalaga. Sa halip, ang ideyang ito ang biglang lumitaw na nagpasaya sa matandang sectmaster ng West Mountain. Sa Golden Core strength ni Terence, hindi siya makapasok sa mga mata ng isang big shot na katulad niya. Kahit na gumawa siya ng puppet, magiging Golden Core stage lang ito, at magiging kapaki-pakinabang lang ito para sa mga nasa ibaba ng Golden Core stage. Ano kayang silbi ng isang big shot na tulad niya? Gayunpaman, ang nakakatakot na kapangyarihang inilabas ni Terence ay isang bagay na kahit na ang West Mountain Sectmaster ay kailangang mag-ingat. Isa lamang siyang Golden Core Stage Master, ngunit nagawa niyang malampasan ang lahat ng orihinal na Infant Stage Masters. Kung ang ganitong uri ng henyo na lumalaban sa langit ay ginamit bilang isang pupay, tiyak na ito ang magiging espesyal na grado sa mga espesyal na grado, at ito ay may posibilidad na maging isang ace puppet. Isang trump card puppet na may potensyal na lumago, kahit na nagsimula lang ito sa Ores Core Stage, hanggat ito ay patuloy na pino at pinagbubuti, maaari itong umabant sa Nascent Soul Stage, Profound Stage, at maging ang Mountain Split Stage. Iyon ay isang tunay na makalangit na sandata sa pagpatay. Biglang naramdaman ng West Mountain Sectmaster na sulit ang paglalakbay na ito. Kung hindi dahil sa sobrang bomba ni Terence na ikinagulat niya, hindi niya malalaman ang napakagandang ideya. Pagkatapos ng lahat, ang kalidad ng mga materyales na kinakailangan para sa ace puppet ay masyadong mataas. Ito ay dapat na isa sa 1 bilyon. Ito ay isang sobrang henyo sa mga sobrang henyo. Maging ang mga taong tulad ni Haunan at Wabaw ay malayo sa pagiging kwalipikado.
Gayunpaman, malinaw na itong si Terence Ford na biglang lumitaw ay maaaring may kaunting pag-asa. Kung tutuusin, sayang ang pagpatay sa kanya nang wala. Sayang kung hindi mo subukan. Ace Puppet. To hell with your daydreams. Siyempre, hindi hahayaan ni Terence ang kanyang sarili na mahuli ng ganito. Kung siya talaga ang naging ace puppet ng West Mountain Old Sect na ito, mas malala pa ito kaysa kamatayan. Agad siyang gumamit ng Super Butterfly Microstep at tumalikod para makatakas. Napakalapit na nila ngayon sa South Bank, at imposibleng maakit niya ang lumang sekta sa kanluran. Mahuhuli siya bago mangyari iyon, at kahit na gawin niya, wala itong silbi dahil umalis na ang mga masters mula sa Central Chamber of Commerce. 4,514. Ang pagtakbo sa South Bank ay ang tanging paraan palabas, hindi niya alam kung makakarating siya, at wala siyang plano kung ano ang gagawin pagkatapos nito. Kailangan lang niyang gumawa ng isang hakbang sa isang pagkakataon. Hehe, hindi ka pa rin sumusuko. Kapuri-puri ang tiyaga mo, pero ang tanga-tanga mo lang. Hindi mo man lang naiintindihan na ang matalinong tao ay nagpapasakop sa mga pangyayari. You deserve to be a brainless puppet. Ang matandang sect master ng West Mountain ay lumulutang sa itim na ambon, pinapanood si Terence na tumatakbo sa lupa ng mahinahon. Hindi huminto si Terence, ngunit hindi niya maiwasang mangungutya sa kanyang puso. Ang isang matalinong tao ay nagpapasakop sa mga pangyayari, iyon ay isang pariralang ginamit upang hikayatin ang mga tao na sumuko, ngunit ngayon gusto mo akong gawing pepey. Sino ba naman ang papayag na maging pepey ng tao? Ang masasamang magsasaka ay masasamang magsasaka pagkatapos ng lahat. Kahit na ang mga malalaking shots sa simula ng yugto ay napaka-uncultured. Siyempre, hindi naging tanga si Terence para tumalikod at makipagtalo sa West Mountain Old Sect Master. Siguradong makakaapekto ito sa bilis ng pagtakas niya. Maaaring nagkaroon siya ng pagkakataong mabuhay, ngunit hindi niya ito maaaring mawala dahil sa pagtatalo. Gayunpaman, ang pag-asa na mayroon si Terence ay wala sa mata ng matandang sect master. Upang maging mas tumpak, ito ay wala. Totoong napakabilis ng Super Butterfly Microsteps ni Terence, at kaya niyang iwaksi si Hauna na nasa madilim na kalagayan noon. Sapat na para iwanan ang karamihan sa mga orihinal na leveled master sa alikabok, ngunit sa kasamaang palad, nakaharap siya ngayon sa West Mountain Sect Master. Masyadong malaki ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan nila. Ang pagkakaiba ay napakalaki na ang kanilang pag-unawa sa bilis ay nasa dalawang ganap na magkaibang antas. Ang bilis ni Terence ay mabilis lamang sa kahulugan ng kalawakan, ngunit ang matandang sect master ng West Mountain na pangunawa sa bilis ay umabot na sa antas ng kalawakan. Parang misteryo ito, ngunit sa katotohanan, ang katawan ni Terence ay isang string ng after images. Kahit isang malakas na pana at pana ay hindi makakahabol sa kanyang bilis. Sapat na ang bilis na ito para lumabas ang mga mata ng mga tao sa kanilang mga saksakan, ngunit nang tingnan nila sa ere ang matandang sect master ng West Mountain, ang paraan ng paglipat niya ay ganap na lampas sa hanay ng mga normal na tao. Mga 4 hanggang 5 milya lang ang layo niya kanina, ngunit ang matandang sect master ng West Mountain, na nababalot ng itim na ambon, ay biglang lumitaw sa itaas ng ulo ni Terence. Nagbigay ito sa mga tao ng pakiramdam na nalagpasan niya ang mga hadlang ng espasyo at nakamit ang isang pagtalon sa espasyo. Ito ay ang parehong sitwasyon ng ilang beses sa isang hilera. Kahit anong pilit ni Terence na ayusin ang direksyon ng kanyang ruta, kahit anong pilit niyang itago ang kanyang aura, wala itong silbi. Sa tuwing susubukan niyang humiwalay ng kaunti, ang matandang sect master ng West Mountain ay palaging lilito sa itaas ng kanyang ulo ng mahinahon, at lahat ay walang silbi. Kung hindi dahil sa lakas ng isip ni Terence, kahit sino pa ay lumuhad na. Ang ganitong uri ng panggigipit ay parang anino na sumusunod sa katawan, na nagdudulot ng kawalan ng pag-asa sa mga tao. Sa katunayan, kahit na si Terence ay hindi napigilan na maging medyo nakaka-relax kapag nahaharap sa ganitong uri ng hindi pa nagagawang sitwasyon. Hehe, sa wakas nabigyan na ako ng pagkakataon. Tuwang-tuwa ang West Mountain Sect Master. Agad na tinakpan ng masama at maitim na galami ang ulo ni Terence. Aalisin nito ang kaluluwa ni Terence. Kamay na nakakabit ng kaluluwa.
Kung gusto lang niyang patayin si Terence, gamit ang mga pamamaraan ng matandang sekta ng West Mountain, 100 Terence ay matagal nang patay. Gusto lang niyang gawing puppet si Terence, kaya ayaw niyang masyadong mabigat ang kamay. Kahit na ang mga bangkay ay maaari ding gamitin sa paggawa ng mga puppet, maaari lamang itong maging mga ordinaryong puppet. Upang makagawa ng isang ace puppet, ang pinakamababang kinakailangan ay isang buhay na katawan. Siyempre, habang buhay ang katawan, ayos lang. Ang kaluluwa at banal na pakiramdam ay maaari pa ring maalis. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay walang anumang mga benepisyo sa paggawa ng isang ace puppet. Sa halip, magdudulot lamang ito ng mga disadvantages. Gayunpaman, ang kaluluwa ng mga magsasaka ng tao ay napakalakas. Ang kaluluwa ng sinumang ordinaryong tao ay lubhang matigas, hindi pa banggitin ang mga matataas na antas na magsasaka. Kahit na sa paraan ng lumang sekta ng West Mountain, hindi madaling lipulin ang lahat ng kaluluwa at kamalayan ng sabay-sabay. Kailangan niyang makahanap ng angkop na tagumpay. Kapag ang isip ng isang tao ay nabigla at nawala ng kontrol, madali para sa espiritu na masira. Ito ang pagkakataon na hinihintay ng matandang sekta ng West Mountain. Para sa kadahilanang ito, hindi siya nag-atubiling mag-aksaya ng oras at bumaba sa ulo ni Terence upang pukawin siya ng paulit-ulit. Hinihintay niya ang sandaling ito. Dahil nakakulong na si Terence ng kanyang spirit sense, hindi mahalaga kung gaano siya kabilas o malayong tumakbo. Sa isang pag-iisip, maaari niyang mapunit ang espasyo at lumitaw sa itaas ng ulo ni Terence, kaya hindi siya natakot na tumakas si Terence. Sulit na maglagay ng higit na pagsisikap para sa isang bihirang material na maaaring magamit upang gumawa ng isang ace puppet. Tinakpin ng kamay ang kanyang ulo, at si Terence, na gumagamit ng kanyang super butterfly micro-step, ay biglang na-freeze sa pwesto. Isang malamig na buto ang bumalot sa kanyang buong katawan, at hindi na siya makagalaw pa. Natarante si Terence, naramdaman niyang parang binubuksan ang kanyang ulo, at may isang hindi nakikitang kamay na dahan-daang humihila sa kanyang kamalayan palabas sa kanyang katawan. Nagsisimula ng lumabo ang kanyang kamalayan. Ito ang paraan ng masamang cultivator na malalaking shot sa simula ng bundok. Namulat ang mga mata ni Terence sa pagkakataong ito, ngunit malapit na siyang magbayad ng kanyang buhay at maging isang papay na nawala ang kanyang malay, hindi na niya kayang pigilan. Naramdaman na lang niya ang pagkawala ng malay niya. Ito ay hindi maaaring makatulong, siya ay hindi kailanman dumating sa kontak na may isang mas mataas na antas bago. Para itong isang sinaunang eskrimador na biglang binaril ng isang modernong baril, nasa iba't ibang antas sila, at matagal na siyang natulala paano niya malalaman kung paano lalaban. Si Terence ay hindi man lang lumaban, at ang kanyang aura ay unti-unting humihina. Ang matandang Grandmaster ng West Mountain ay tumawa ng buong pagmamalaki. Nakakalungkot na namatay ang kanyang pamangkin na si Wabaw, ngunit hindi gaanong mahalaga ang pagkamatay ni Haonan. Sulit na ipagpalit ang 2 taong ito para sa napakagandang material na papay. Anak, tatanggapin mo ba ang iyong kapalaran? Damn it! Isang boses ang biglang tumunog sa isip ni Terence. Boses iyon ng makamulto. Senior. Walang kamalay-malay na ungol ni Terence, tulad ng isang taong nalulunod na humahawak sa isang straw na iligtas buhay. Buong lakas siyang nagpumiglas, ngunit ang tanging ipinakita niya lang ay ang bahagyang paggalaw ng kanyang mga daliri. Ito na ang limitasyon ng kanyang magagawa. Dahil ang kanyang buong kaluluwa at divine sense ay natakpan ng nakahok na kamay ng lumang sect master ng West Mountain Sect, ang kanyang katawan ay wala na sa kanyang kontrol. Kung magtatagal pa ito ng ilang saglit, ang kanyang kaluluwa at banal na pakiramdam ay ganap na mapapawi. Sa oras na iyon, tuluyan na siyang mawawala ng malay, at kahit na ang mga Diyos ay hindi siya mailigtas. 4,515. Gumising ka na. Hindi alam ni Terence kung anong uri ng mahiwagang pamamaraan ang ginamit ng bagay na iyon, ngunit pagkatapos nitong sumigaw, ang walang malay na si Terence ay biglang lumakas. Sa kabilang banda, ang mga tao ng matandang sekta sa West Mountain ay biglang nanginag, at nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Ang kanyang kamay na umaagaw ng kaluluwa ay isang napakalalim na espiritual na kasanayan sa pakiramdam.
Sa sandaling sinamantala niya ang pagkakataong pumasok sa isip ng kalaban, pabayaan ang isang dalubhasa lamang sa yugto ng Jindan, kahit isang nascent soul stage o kahit isang profound stage expert ay mapapatay lamang. Ito ay hindi isang bagay na maaaring labanan sa pamamagitan lamang ng malakas na paghahangad. Kailangang magkaroon ng katumbas na espiritual na kamalayan ang isa, kung hindi, ang lahat ay magiging walang kabuluhan. Nakakagulat ang performance ni Terence noon, lalo na ang super bomb na nagpabigla sa matandang sekta ng West Mountain, ngunit sa level ni Terence, hindi maniniwala ang matandang sekta kung sasabihin ni Terence na magagamit na niya ang divine sense ngayon. Sa katunayan, ang kasalukuyang kasanayan ni Terence sa espiritu ay limitado lamang sa pinakapangunahing mga pandama. Hindi niya mamaster ang ilan sa mga pinaka-basic na diskarte, lalo pa ang ilang malalim na kasanayan sa espiritu. Sa kasamaang palad, isang bagay lang ang tama ng West Mountain Sect Master, hindi na niya malalaman ang pangalawa. Malamang na hindi niya malalaman na may nakatago sa katawan ni Terence ang taong ito ay isang Soul Master, at ang kanyang kahusayan sa Divine Sense ay higit pa sa kanyang. Ang demonyong bagay ay nasa sirang essence spirit state pa rin, at hindi makatotohanan para sa kanya na labanan ang West Mountain Old Sect head-on, ngunit kung ito ay para lamang iligtas si Terence, ito ay magiging kasing dali ng pagbaligtad ng kanyang kamay. Ang lakas pa niyang lumaban. Hehe, kakaibang henyo, natural na ace puppet. Hindi pa rin naiintindihan ng Sect Master ng West Mountain ang sitwasyon, sa pag-aakalang si Terence ay umaasa sa kanyang sariling lakas para kumapit. Hindi siya nabigla, bagkus ay natuwa, at agad na nadagdagan ang kapangyarihan ng kamay na umaagaw ng kaluluwa. Wala nang oras si Terence na mag-react pagkatapos magising sa bagay na iyon, nasa bingit na siyang bumagsak muli, at naramdaman ang isang walang kapantay na puwersa ng pagsipsip na nagmumula sa tuktok ng kanyang ulo, baliw na hinihigop ang kanyang kaluluwa at kamalayan palayo na parabang siya ay mamamatay. Baluktot ka lang. How dare you show your face in front of me? Ngumuso ulit ang demonyong bagay. Hindi niya alam kung anong paraan ang ginamit niya, ngunit ang hindi nakikitang kamay na umaagaw ng kaluluwa sa itaas ng ulo ni Terence ay agad na nabasag ng hindi kilalang kapangyarihan. Ang West Mountain Old Sect Master ay sumuray-suray at nagluwa ng isang subo ng dugo. Nagkaroon siya ng internal injuries dahil sa shock. Sa pagkakataong ito, ang matandang Sect Master ng West Mountain ay natigilan. Isa siyang malaking shot ng mga masasamang cultivator na maihahambing sa isang master sa yugto ng pagbubukas ng bundok. Ngayon, siya ay talagang nasugatan ng isang master lamang sa Golden Core Stage. Kailan nangyari ang isang katawa-tawang bagay sa mundo? Ang hindi niya mailigtas si Haonan sa tamang panahon ay maiuugnay lamang sa kanya na nahuli ng katawan ni Terence, ngunit ngayong nagkaroon siya ng internal injury, hindi ito kasing simple. Hindi ito malubhang pinsala, ngunit naging seryoso ang ekspresyon ng matandang Sect Master na si Sheldon. Bilang isang masamang cultivator na big boss, alam niya na ang pag-iingat ay ang magulang ng kaligtasan. Kung hindi, hindi siya mabubuhay ngayon. Hindi siya natatakot kay Terence, pero at least hindi niya ito magagawa ng kasing dali ng ginawa niya noon. Habang ang West Mountain Sect Master ay nasugatan sa backlash, humiwalay si Terence sa kamay na nakakabit ng kaluluwa at sa wakas ay nagkamalay. Sa sobrang takot niya ay pinagpawisan siya ng malamig. Mabuti na lang at natulungan siya ng multo, kung hindi ay namatay siya ng walang libingan. Maraming salamat, Senior. Mabilis na nagpasalamat si Terence sa kanya at ginamit ang kanyang Super Butterfly Micro Steps para makatakas bago pa makapag-react ang matandang Sect Master ng West Mountain. Alam niyang walang kwenta iyon at sa isang iglap ay maabutin siya ng kabilang partido tulad ng dati, ngunit kailangan pa rin niyang tumakbo. Hindi niya hahayaan na mahuli ang sarili ng hindi lumalaban. Gaya ng inaasahan, ang nasugatan na West Mountain Old Sect Master ay nabigla pa rin, ngunit walang paraan na hahayaan niyang makatakas si Terence ng ganoon na lamang. Ilang sandali lang ay tumakbo si Terence nang ang signature Black Mist ng West Mountain Old Sect ay dumating tulad ng inaasahan, na muling lumitaw sa itaas ng kanyang ulo. Marahil ito ay dahil natuto lang siya ng kanyang leksyon, ngunit hindi kaagad umatake ang West Mountain Old Sect Master.
Sa halip, muling sinuri niya si Terence. Ito ang perpektong material para sa isang ace puppet. Kahit na nagkaroon siya ng ilang internal injuries, ayaw niyang patayin si Terence ng padalos-dalos dahil madali itong makapinsala sa kanyang katawan. Kung hindi niya ma-refine ang ace puppet dahil dito, malaking kawalan. Ang pinakamahusay na paraan ay ang paggamit pa rin ng kamay na umaagaw ng kaluluwa upang burahin ang kamalayan ni Terence. Iyon ang pinakamahusay na paraan upang makakuha ng material, ngunit bago iyon, kailangan niyang mag-obserba para sa isang magandang pagkakataon. Kung dumanas siya ng isa pang misteryosong backlash, hindi ito makakabuti para sa sekta ng West Mountain. Nakakalungkot lang na si Terence ay isang taong may malakas na kalooban na sumire sa kanyang mga depensa sa pag-iisip sa pangalawang pagkakataon sa napakaikling panahon ay hindi madaling gawa. Nangangailangan ito ng maraming pasensya at pagpigil. Gayunpaman, hindi rin nagkulang ang lumang sekta ng West Mountain. Hanggat matagumpay niyang magawa ang ace puppet, maaari niyang habulin si Terence sa loob ng 1 taon at kalahati, kahit kalahating araw. Oras ang hindi nagkulang sa mga practitioner. Sinubukan ni Terence ang kanyang makakaya upang makatakas, ngunit hindi niya maalis ang kontrol ng matandang sekta sa West Mountain. Malapit na niyang marating ang South Bank, at nasa unahan lang ang dagat. Walang ibang paraan. Kinagat ni Terence ang kanyang mga ngipin at lumingon sa kanluran. Gusto niyang subukan habang pinaglalaroan pa siya ng matandang sect master. Gusto niyang makita kung maaari niyang akitin ang taong ito sa teritoryo ng mga tao sa gitna at hayaan silang lumaban. Ngunit nang si Terence ay liliko na, ang boses ng demonyo ay tumunog sa kanyang ulo, "Tumalon ka." Ano? Nagulat si Terence, ngunit bago niya maisip ang mga kalamangan at kahinaan ng pagtalon sa dagat, ang kanyang katawan ay nakapag-react na sa instinct. Sinunod niya ang utos ng halimaw at walang pag-aalinlangan na tumalon sa dagat. Hehe, sa tingin mo makakatakas ka sa lock ng divine sense ko sa pamamagitan ng pagtalon sa dagat. Masyado kang walang muwang. Itinaas ng matandang sect master ng West Mountain ang kanyang berdeng kilay at puno ng panunuya ang kanyang bibig. Totoo na ang fog ng dagat ay may epekto ng pagharang sa spirit sense, ngunit hindi ito makapal sa ngayon, at ang blocking effect ay hindi sapat na malakas upang gawin siyang walang magawa. Kahit na ang fog ng dagat ay nasa pinakamakapal, sa lakas ng kanyang espiritu, hanggat ang distansya sa pagitan nila ay wala pang 5 milya, hindi pa rin makatakas si Terence mula sa kanyang palad. Maagang tagaraw noon, ngunit malamig pa rin ang tubig. Hindi maiwasan ni Terence ang manginig kahit na pinuprotektahan ng kanyang purong chi ang kanyang katawan. Lumitaw ang goosebump sa buong katawan niya. Kung ang isang normal na tao ay maglakas loob na tumalon pababa ng ganito, sila ay magyayelo hanggang mamatay kahit gaano pa sila kagaling sa tubig. 4,516. Kung lumalangoy lang ito sa dagat, hindi magiging problema para kay Terence. Kailangan lang niyang i-circulate ang kanyang chi para mapanatiling mainit ang kanyang katawan, at ang Jade Space ay mayroong walang katapusang supply ng chi pati na rin ng oxygen. Maaaring manatili si Terence sa dagat ng 10 araw at kalahating gabi. Gayunpaman, dahil hindi mapigilan ng tubig dagat si Terence, natural na hindi nito mapigilan ang masasamang cultivator giant, ang matandang sekta ng West Mountain. Imposibleng makatakas mula sa lumang sekta ng West Mountain sa pamamagitan lamang ng pagtatago sa dagat. Kailangang may limitasyon kung gaano kalaki ang maaaring linlangan ng isang tao ang kanilang sarili. Bukod dito, iba ang dagat sa lupa. Kahit na kaya nilang harapin ang dagat, kailangan pa rin nilang harapin ang lahat ng uri ng hindi inaasahang panganib tulad ng mga hayop sa dagat. Dahil malapit ito sa South Continent, karamihan sa mga sea beast na walang kinalaman sa Spirit Beast Clan ay hindi mananatili sa South Continent Sea area. Gayunpaman, palaging may mga pagbubukod. Palaging may ilang mga hayop sa dagat na gumagala sa lugar ng dagat ng Timog Kontinente. Dahil sila ay naglakas loob na pumunta sa eksklusibong teritoryo ng angkan ng espiritong hayop, natural na mayroon silang isang bagay na pareho dapat silang napakalakas. Talagang malas si Terence ngayon.
Siya ay hinabol ng isang big boss ng mga masasamang magsasaka sa madaling araw, at ngayong nakatakas na siya sa dagat, nagkataon lang na napukaw niya ang isang lubhang mapanganib na pag-iral, isang ghost stingray na nagtatago sa ilalim ng dagat, naghihintay ng biktima nito. Kung ikukumpara sa iba pang higanteng mga hayop sa dagat na daan-daang talampakan ng haba, ang aswang stingray ay napakaliit. Mula ulo hanggang buntot, wala pang 5 talampakan ang kabuuan, na napakaliit. Siyempre, napakalaki ng target ng mga higanteng hayop sa dagat. Hindi malalim ang tubig ng Timog Kontinente, lalo na sa mga baybaying dagat. Kung sila ay maglakas loob na lumapit, sila ay mapapansin ng angkan ng espiritong hayop at mga magsasaka ng tao sa unang sandali. Sa makatuwid, ang mga hayop sa dagat na talagang lumangoy sa katubigan ng Timog Kontinente ay halos maliliit na buhay tulad ng ghost stingray. Gayunpaman, ito ay dahil lamang sa maliit na sukat nito. Para sa isang nakakatakot na pag-iral tulad ng ghost stingray na hindi masusukat ng sentido komon, kung sila ay maglalaban sa dagat, hindi pa banggitin ang isang master ng Golden Core Stage, kahit na ang isang master ng Nascent Soul Stage ay nanliligaw lamang sa kamatayan. Tanging isang master ng Profound Stage ang maaaring magkaroon ng kapital para labanan ito. Isang dark purple na electric arc ang bumungad sa tubig. Ang multong stingray, na kalahating tulog sa buhangin, ay nagising sa sandaling tumalon si Terence sa tubig at hinabol siya na parang multo. Ang aswang stingray ay isang purong carnivore. Limitado sa laki nito, kahit na ang gana nito ay malayo sa iba pang mga hayop sa dagat, na madaling makakain ng toneladang karne, ito ay lubhang mapili sa kalidad ng kanyang biktima. Ang mas malakas na nilalang, mas nagustuhan ito. Mas mainam kung ito ay isang makapangyarihang magsasaka ng tao. Hindi lamang malambot ang karne, ngunit sa tuwing kumakain ito ng isa, ang lakas nito ay tataas ng husto. Para sa multong stingray, ito ay simpleng pagkain gawa sa langit. Kung nais nitong manghuli ng mga magsasaka ng tao, ang dagat sa Timog Kontinente ay malinaw na ang pinakamahusay na pagpipilian. Katulad ngayon, palaging may biktima na mahuhulog sa bitag. Ang multong stingray ay tahimik ngunit mabilis. Kakapasok lang ni Terence sa isang ganap na hindi pamilyar na kapaligiran at kinailangan niyang mag-ingat sa matandang sekta ng West Mountain sa parehong oras, kaya lubos niyang hindi alam ang panganib mula sa ibaba. Buti na lang at gumagana pa rin ang warning function ni Jade. Ang alarma ni Jade ay tumunog sa kanyang isipan, at ang kaninang tensyonado na mga ugat ni Terence ay naging mas tense. Akala niya ay naabutan na ng matandang sect master ng West Mountain, at agad siyang tumakbo para makatakas. Sayang lang at nasa ilalim siya ng tubig, at hindi na epektibo ang kanyang super butterfly microstep. Makakaasa lang siya sa paglangoy para gumalaw, ngunit hindi maipagmamalaki ang kanyang bilis. Si Terence ay magaling sa tubig, ngunit ito ay bahagyang mas mahusay kaysa sa isang normal na tao. Hindi siya makagalaw ng malaya gaya ng ginawa niya sa lupa ng walang pagsasanay. Gayunpaman, habang si Terence ay mabagal, ang stingray na nag-charge mula sa ibaba niya ay hindi mabagal. Habang ang mapanganib na dark purple na arcs ng kidlat ay tumatama sa kanyang katawan, sa wakas ay napansin ni Terence ang higanteng ghost face na mabilis na papalapit sa kanya mula sa ibaba. Namamanhid ang anit niya. Ang dahilan kung bakit ito tinawag na ghost stingray ay dahil mula sa itaas, ang likod nito ay mukhang isang malaki at mabangis na ghost face, na parang death notice. Nang makita ng isang taong magsasaka ang mukha ng multo, nangangahulugan ito na hindi siya malayo sa kamatayan. Buong-buo ang emosyon ni Terence, talagang hindi niya tiningnan ang kanyang kalendaryo nang umalis siya ng bahay ngayon, kung tutuusin. Isa itong buhay na halimbawa. Hindi pa siya nakakita ng multong stingray noon, ngunit masasabi niya mula sa mapanganib na aura na ang kakaiba at masamang nilalang na ito ay hindi madaling pakitunguhan. Maaaring wala siyang kumpiyansa na harapin ang isang multong stingray sa ilalim ng normal na mga pangyayari, lalo pa ngayong hinahabol siya ng matandang sekta ng West Mountain. Pagkatapos ng lahat, sila ay nasa tubig. Ang multo na stingray ay hindi kasing tiyaga ng West Mountain Old Sect Master. Sinalakay nito si Terence nang makita siya nito. Hindi mabilang na dark purple na mga agos ng kuryente ang kumalat mula sa makamulto na mukha sa likod nito.
Mukhang magulo ito sa unang tingin, ngunit kung titingnan mong mabuti, makikita mo na ang mga agos ng kuryente ay bumubuo ng isang three-dimensional na hola, na nakakulong kay Terence sa loob. Kasabay nito, ang mahabang itim na buntot ng stingray ay tumusok sa likod ni Terence mula sa isang napakaliit na anggulo. Ito ay isang tunay na master ng sneak attacks. Maging ang super butterfly microstep ni Terence ay hindi mapantayan ang bilis nito, lalo na sa tubig. Ito ay hindi magagapi. Tumunog ang alarm ni Jade, at sa wakas ay nakareact si Terence. Wala siyang pakialam sa gastos at ginamit niya ang lahat ng kanyang chi, dahilan para gumalaw ng kaunti ang kanyang katawan. Halos dumaan sa tainga ni Terence ang nakakalamig na buntot ng aswang stingray. Bagamat hindi siya nito nahawakan, ang malakas na daloy ng tubig ay nag-iwan ng mahaba at makitid na sugat na duguan sa pisngi ni Terence, na labis na ikinagulat ng mga tao. Ang stingray ay sumigaw habang ang lilang kulungan sa paligid ni Terence ay humihigpit. Tila papatayin nito si Terence. Ang pinakamalakas na sandata ng ghost stingray ay natural na ang nakakatakot na electric current na ibinubuga mula sa katawan nito. Kung susukitin sa secular na mundo, ang lakas nito ay hindi bababa sa daan-daang milyong volts, na sapat na para makuryent ang sinumang nascent soul stage master na buhay. Hindi papatayin ng aswang stingray ang biktima nito sa pamamagitan ng kuryente maliban kung wala itong ibang pagpipilian. Sisirain nito ang karne ng kanyang biktima. Kaya, ang unang pag-atake nito ay karaniwang bitag ang biktima nito sa purple lightning cage at pagkatapos ay patayin ito gamit ang mahabang buntot nito. Ngunit ngayon lang nakaiwas si Terence sa pag-atake, kaya kailangan nitong gawin ito. Kahit na bahagyang nasunog ang karne, mas mabuti pa rin ito kaysa hayaang makatakas ang biktima. Ito ang diskarte sa pangangaso ng ghost stingray. Ang purple lightning cage ay humigpit sa paligid ni Terence, at kahit na ang kanyang chi ay hindi makaligtas sa kanya. Paralisado ang buo niyang katawan bago pa man siya matamaan ng lilang kidlat. Kahit gaano pa kalakas ng chi he used to stimulate his body, hindi siya makaalis dito. Hindi mapigilan ni Terence na mapangiti ng mapait. Hindi man lang siya nakatakas sa The Tiger's Den at nahulog sa lungga ng lobo, siguradong patay na siya. 4,517. Siya ay lumaban ng husto at nabigong mamatay sa kamay ng matandang sekta ng West Mountain. Sa huli, siya ay naging pagkain para sa isang mabangis na hayop sa dagat. Malas talaga siya. Kung hindi ito hayop sa dagat kundi isang espiritong hayop, walang dapat ikatakot dahil may multo na nagbabantay dito. Karaniwan, ang lahat ng mga espiritong hayop ay kailangang magpakita ng paggalang sa pinakamataas na elder na ito ng angkan ng espiritong hayop. Ngunit ang problema ay ang multong stingray na ito ay isang purong hayop sa dagat na may dugo. Kahit na ang mga hayop sa dagat at ang mga espiritong hayop ay parehong mabangis na hayop, sila ay talagang ibang-iba. Hindi sila mula sa parehong sistema, at hindi sila mula sa parehong organisasyon. Ang mga hayop sa dagat ay walang pakialam sa Bulge Asterisk T espiritong hayop na matatanda. Walang magawa, naisip ni Terence na mamamatay na siya dito. Biglang may malamig na tawa sa gilid. Lumitaw ang figure ng West Mountain Sect Master sa mabilis na paninikip na purple lightning cage. Isang purong energy shield ang lumitaw sa paligid niya, na humaharang sa tubig dagat sa labas at sa purple lightning cage ng sabay. Hehe. Tingnan natin kung saan ka makakatakas, bakit hindi mo? Sa kalagitnaan ng kanyang mga salita, napagtanto ng West Mountain Sect Master na may mali. Matapos tingnan ng purple lightning cage ay biglang bumagsak ang kanyang triangular na mata sa ghost stingray sa ibaba. What the hell is this? Ang mukha ni Terence ay naging kakaiba, hindi ito ang bagay, ito ay nasa espasyo ng Jade. Kasabay nito, biglang nagbago ang multong mukha sa likod ng multong stingray at gumawa ng hindi maipaliwanag na ingay. Hindi malinaw kung ito ay nagpapahayag ng kagalakan o pagkabigla. Marahil ay hindi nito inaasahan na makakita ng bagong biktima. Ang purple lightning cage ay naging mas kapansin-pansin, at ang agos ay dumb-oval sa lakas. Unti-unti nitong kinakain ang energy shield ng West Mountain Sect Master. Kung magpapatuloy ito, ang West Mountain Sect Master at si Terence ay magiging pagkain ng ghost stingray.
Tahimik na tiningnan ni Terence ang matandang Sectmaster. Siya ay nasa isang walang pag-asa na sitwasyon at maaaring tanggapin ang kasalukuyang sitwasyon. Ang lalaking ito na biglang pumasok ang nagbigay sa kanya ng pagkakataong mabuhay. Sinusubukan niyang makatakas mula sa palad ng matandang Sectmaster, ngunit ngayon ay nasa iisang bangka na sila. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa pinaglalaroan siya ng tadhana. Maglakas loob kang maging napakayabang sa harap ko. Naghahanap ka ng kamatayan, kayong masamang hayop. Ang matandang Sectmaster ng West Mountain ay hindi natakot sa harap ng ganoong desperadong sitwasyon. Sa malupit na panunuya, kinuyam niya ang isang kamay, at agad na tinakpan ng masa ng itim na fog ang aswang stingray. Ang kakaibang ingay na pumuno sa paligid ng dagat ay biglang naging napakatalas at maikli, at kasabay nito, naroon din ang mahinang tunog ng mga buto at laman na dinudurog. Ilang sandali pa, biglang nabasag ang kulay purple na electric cage na nakakulong sa dalawang tao nang hindi inaatake. Hindi mabilang na dark purple na mga agos ng kuryente ang kumawala sa malawak na dagat, at kasabay nito, ang itim na fog na tumakip sa ghost stingray ay naglaho rin. Ang orihinal na mabangis na aswang stingray ay natunaw na ngayon sa isang masa ng makapal na dugo. Agad na humigop ng malamig na hininga si Terence. Tumingin siya sa matandang Sectmaster ng West Mountain na may higit na takot at pagbabantay. Ang isang mabangis at nakakatakot na hayop sa dagat ay pinatay ng ganoon lang. Maaari niyang tawagan ang mga ulap at ulan sa pamamagitan ng isang pitik ng kanyang kamay. Ang lakas ng masasamang magsasaka na ito na big shot sa simula ng bundok ay napakalakas na nakatataas ang balahibo nito. Hehe, this is good stuff. Nakakahiya namang sayangin. Hindi natakot ang matandang Sectmaster ng West Mountain na si Terence ay kukuha ng pagkakataong makatakas. Talagang sinipsip niya ang mabahong dugo at nilunok iyon. Kahit na sa lakas ng isip ni Terence, halos masuka siya sa pagkasuklam. Habang nilulunok ng matandang Sectmaster ang dugo, mabilis niyang ginamit ang lahat ng kanyang purong chi para makatakas mula sa nakakatakot na halimaw na ito. Escape! Saan ka tatakbo sa harap ko? Ang matandang Sectmaster ng West Mountain ay nginisyon at nagpatuloy sa paglunok ng tubig ng dugo habang nilock ang posisyon ni Terence gamit ang kanyang banal na sentido. Hanggat nararamdaman niya ang posisyon ni Terence, hinding-hindi makakatakas si Terence mula sa kanyang palad. Hindi siya kasing bilis sa tubig gaya ng nasa lupa, ngunit ginamit ni Terence ang lahat ng kanyang lakas para i-shoot ang kanyang dalisay na enerhiya. Sa isang kisap mata, 1,000 talampakan na ang layo niya. Sinusubukan niyang makatakas, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin. Hindi niya alam kung paano siya makakatakas sa mga kamay ng matandang Sectmaster ng West Mountain. Ang pakiramdam na ito ng kawalan ng kapangyarihan ay nagparamdam kay Terence ng matinding pagkatalo. Ito ay isang bagay na hindi niya naranasan noon. Ano man ang uri ng panganib na hinarap niya noon, kahit isang hakbang na lang ang layo niya sa kamatayan, alam man lang ni Terence kung ano ang gagawin at kung paano lumaban ng walang pag-aalinlangan. Pero iba na sa pagkakataong ito. Siya ay nakaharap sa isang masamang cultivator na big boss, at siya ay nasa dulo ng kanyang katalinuhan. Sa kanyang kasalukuyang lakas at pamamaraan, hindi niya makita ang anumang pagkakataon na maalis ang kalaban. Kahit na may pagkakataon, gaano man kaliit ang pag-asa, gagawin ni Terence ang panganib. Sa kasamaang palad, walang pagkakataon. Habang si Terence ay nawala sa kanyang pag-iisip, may isang malakas na dagindong na tunog sa hindi kalayuan. Ang tahimik na dagat ay biglang naging magulo, na bumubuo ng hindi mabilang na agos na nakikita ng mata, mabilis na nagtipon sa kanyang harapan. Nagulat si Terence. Nakita na niya noon ang maltong stingray at naisip niyang nakatagpo siya ng makapangyarihang hayop sa dagat. Mag-iiba na sana siya ng direksyon nang marinig ang boses ng multo sa kanyang isipan, "This is the place, charge in." Ha! Magmadali ka! Tumigil si Terence. Dahil sinabi ng bagay na iyon, kailangan niyang sundin ito kahit gaano pa ito kadelikado. Pagkatapos ng lahat, walang paraan. Ang pagsunod sa utos ay maaaring magbigay sa kanya ng pagkakataong mabuhay.
Walang pag-aalinlangan, tumalon si Terence sa isang bate sa tabi niya at sumugod sa hindi kilalang lugar na parang isdang espada. Ang kanyang bilis ay maihahambing sa Super Butterfly Microstep. Medyo mabilis tumakbo ang brat na ito. Sa pakiramdam na mabilis na lumalayo ang posisyon ni Terence, nagbago ang mukha ng Sect Master ng West Mountain, na lumulunok pa rin ng tubig ng dugo. Bagamat tiwala siya na hindi makakatakas si Terence mula sa kanyang palad, ngunit sa malawak na dagat na ito, kung tatakas si Terence ng 5 milya ang layo, magiging mahirap na kulong sa kanyang posisyon kahit na sa kanyang banal na kahulugan. Magiging mahirap. Ito ay isang mabilis na whirlpool. Sa wakas ay nakita na ni Terence kung ano ang nasa harap niya. Ito ay hindi isang hayop, ngunit isang higanteng parang buhawi na whirlpool, sinisipsip ang lahat at pinagdurog-durog ang mga ito. Hindi napigilan ni Terence na hindi mapawi sa nakakakilabot na eksenang ito. Una, ito ay ang matandang Sect Master ng West Mountain, pagkatapos ay ang Ghost Stingray, at ngayon ay ang Torrential Whirlpool. Sinong dakilang Diyos ang kanyang sinaktan ngayon? Sinaktan ba niya ang hari ng mga hayop sa dagat, ang ikalawang henerasyong Murloc? Ngunit pagkatapos ay naalala niya na kung ito ay ang Stingray o ang Whirlpool, lahat sila ay may isang bagay na karaniwan kailangan nilang makinig sa mga utos ng multo. Ano pa ang hinihintay mo? Bilisan mo at sumugod ka. Gusto mo bang manatili at maghintay sa kamatayan? Muling tumunog sa kanyang isipan ang nakakatakot na boses. 4,518. Senior, nasaktan ba kita sa anumang paraan kamakailan? Biglang tanong ni Terence na may kakaiba sa mukha. Hindi, bakit? Ang malagim na bagay ay natarante sa tanong. Nako, gamaan na ang loob ko. Huminga ng malalim si Terence at buong lakas na pumasok sa whirlpool. Ito ay pareho para kay Terence pati na rin sa kanyang gininto ang core ng katawan, hindi niya nakayanin ang puwersa ng pagpunit ng whirlpool. Ngunit wala siyang ibang pagpipilian, kailangan niyang gamitin ang kanyang chi para protektahan ang kanyang katawan at kumapit hanggat kaya niya. Gaya ng inaasahan, sa sandaling pumasok si Terence sa puyo ng tubig, may nakakatakot na puwersang sumasakal na gustong dumudurog sa kanya. Sa kabutihang palad, si Terence ay may purong chi upang protektahan ang kanyang katawan, at kasabay nito, ginamit niya ang kanyang ligaw na api na 8 trigram palm upang labanan ito, kaya nagawa niyang makatakas. Akala niya ay walang katapusan ang puwersa, ngunit pagkatapos ng unang alon, ang presyon sa kanya ay inalis. Pakiramdam niya ay pumasok siya sa mata ng puyo ng tubig, at hindi niya maramdaman ang lakas. Pakiramdam niya ay pumasok siya sa isang fast lane, na dinadala sa malayo ng malakas na agos. Siya talaga ang sumugod sa whirlpool para lang makatakas. Is this guy crazy? Naabutan na ng matandang Sect Master ng West Mountain. Alam niya na si Terence ay nasa whirlpool, ngunit hindi siya nang ahas na pumasok. Kahit na siya ay isang malaking shot ng mga masasamang cultivator, mayroon pa rin siyang mortal na katawan. Madali para sa kanya na pumatay ng ilang mga hayop sa dagat, ngunit mahirap sabihin kung kailangan niyang makipaglaban sa langit at lupa. Ang whirlpool sa kanyang harapan ay hindi kasing lakas ng super bomb ni Terence, ngunit alam niyang magkaiba ang dalawa. Ang super bomb ni Terence ay kapangyarihan ng isang tao, at ito ay mawawala sa lalong madaling panahon, ngunit ang whirlpool na ito ay ang kapangyarihan ng langit at lupa. Bagamat mukhang hindi na ito nakakatakot ngayon, kapag na-trigger ito ng ilang paggalaw ng chi, ang puwersa sa loob ay lalakas ng walang hanggan. Sa panahong iyon, ang matandang sekta ng West Mountain ay mamamatay lamang. Kung mas mataas ang antas ng paglilinang ng isang tao, mas pinahahalagahan nila ang kanilang buhay at hindi ng ahas na makipagsapalaran. Ito ay isang karaniwang problema para sa karamihan ng mga tao, at ang masamang magsasaka na si Big Boss, ang lumang sekta sa West Mountain, ay walang pagbubukod. Gayunpaman, imposible para sa kanya na pabayaan si Terence ng ganoon na lamang. Pagkatapos ng lahat, pinatay ni Terence ang kanyang 2 disipulo, at ito ay isang bihirang material para sa isang ace puppet. Paano niya ito hinayaan? Hindi siya maka-advance, at hindi rin siya makaurong. Naipit siya sa dilema at hindi niya maiwasang malungkot. Hindi niya dapat inubos ang tubig ng dugo at ibinaba muna si Terence.
Hindi alam ni Terence kung gaano na siya katagal sa whirlpool, ngunit nasanay na siya sa dilim at biglang naramdaman na malinaw ang landas sa unahan. Siya ay itinapon palabas ng whirlpool. Bagamat nasa tubig pa sila, halatang mas malinaw ang tubig kaysa sa tubig dagat kanina. Hindi kasing lamig ng dati, at walang alon. Nagbigay ito ng pakiramdam sa mga tao na bigla silang nakarating sa isang paraiso. Ngunit hindi naramdaman ni Terence na nakaligtas lang siya sa isang sakuna, hindi niya alam kung nasaan siya, at hindi niya alam kung nawala sa kanya ang lumang sekta. Anong ginagawa mo pa? Bilisan mo. Ang makamulto na bagay na hinihimok sa isip ni Terence. Umakyat. Nagulat si Terence, ngunit hindi siya nagdalawang isip at sinunod ang utos ng multo. Nang sa wakas ay marating niya ang ibabaw, nagulat siya sa tanawin sa paligid niya. Napapaligiran siya ng isang masukal na kagubatan, wala na siya sa gitna ng karagatan, kundi isang malaking lawa. Hindi nakakagulat na ang kalidad ng tubig ay ibang-iba sa dati. Senior, ano itong lugar? Hindi maiwasan ni Terence na maramdaman na hindi makapaniwala na siya ay nahugasan mula sa dagat patungo sa isang lawa ng kagubatan sa tabi ng whirlpool. Lahat ito ay nasa inaasahan ng halimaw, o hindi niya hahayaang tumalon si Terence sa dagat at sa whirlpool. Ang katimugang isla. Ang tono ng sampay na bagay ay komplikado habang ipinaliwanag niya kay Terence, ang bahagi ng dagat ng South Continent ay konektado sa mainland ng South Island sa pamamagitan ng isang ugat ng tubig. Maraming mga lugar sa dagat ang may mga whirlpool na espesyal na konektado sa mga panloob na lawa ng South Island. Hanggat maaari kang makapasok sa mga whirlpool, mabilis kang makakarating. Ang mahiwagang iyon. Maginhawa iyon, ngunit hindi pa ako nakarinig ng ganoong shortcut. Nagulat na tanong ni Terence. Siya ay nanatili sa katubigan ng Timog Kontinente sa mahabang panahon, ngunit hindi rin ito maikli. Nakaikot pa nga siya sa kagubatan ng Laughing noon, ngunit wala pa siyang narinig na anumang daluyan ng tubig ng whirlpool. Ang alam lang niya ay hindi madaling makapasok sa South Island. Ang omnipresent na miasma at fog ay halos ganap na nakahiwalay sa katimugang isla mula sa nakapalibot na lugar ng dagat. Sa ilang partikular na oras lamang makapasok ang isa sa pamamagitan ng isang espesyal na hanay ng teleportation. Maliban doon, wala pang nakarinig ng ganitong maginhawang shortcut tulad ng whirlpool waterway. Kung hindi na kailangan ng napakaraming tao na pumila para ipadala ang espiritual na jade sa teleportation array. Pagkatapos ng lahat, ang presyo ng isang solong teleportasyon ay medyo mahal. Ang mga whirlpool na ito ay lubos na confidential na mga lihim ng aming espiritong angkan ng hayop. Iilan lamang sa mga nangungunang elder at kakaunting bilang ng mga espiritong halimaw ang nakakaalam tungkol dito. Karamihan sa iba pang mga espiritong hayop ay hindi alam ang tungkol dito, lalo na ang mga taong nagsasaka. Pagkatapos ng lahat, ito ay may kaugnayan sa kaligtasan ng buong angkan ng espiritu ng hayop kung ang sino man sa South Continent ay masisira. Hindi sinasang-ayunan ng malagim na bagay. Ang mga whirlpool ay natuklasan ng pagkakataon, at hindi lahat ng whirlpool ay may nakatagong channel ng tubig. Kung ang isa ay tumalon sa isang random na whirlpool sa South Continent Sea, mayroong 79% na pagkakataon na sila ay malaglag hanggang mamatay. Kung hindi alam ng isa ang pamamahagi ng mga whirlpool, sino ang maglalakas loob na tumalon? Bukod dito, maraming whirlpool ang one-way na mga daanan. Kahit na matagumpay silang nakapasok sa Southern Island, paano sila lalabas? Kahit na ang pinakamatapang na magsasaka ng tao ay hindi maglalakas loob na makipagsapalaran. Hindi maiwasan ni Terence ang manginig sa salitang katahimikan. Ngumiti siya ng mapait, Senior, human cultivator din ako, hindi mo naman siguro ako gusto patahimik, hindi ba? Pumapatay ka ng hindi nagtuturo. Hehe, bata, natatakot ka ba? Kakaibang tumawa ang demonyong iyon at sinabing, huwag kang mag-alala, isa ka sa amin. At saka, mukha ba akong hindi makatuwirang tao? Siyempre hindi. Sumagot si Terence, na idinagdag sa loob na hindi siya tao. I will never do something as unreasonable as punishing without teaching. I've always teach before punishing. Seryosong sinabi ng nakakatakot na bagay.
Pinagpawisan si Terence, hindi mahalaga kung ginawa niya o hindi, papatayin pa rin siya. Ano ang pinagkaiba? 4,519. Mabilis na lumangoy si Terence sa dalampasigan habang nagsasalita siya. Kung tutuusin, magagamit lang niya ang buong lakas niya kapag bumalik na siya sa dalampasigan. Ito ay mas mahusay kaysa sa manatili sa tubig. Nagpakawala ng mahabang hininga si Terence nang sa wakas ay bumalik na siya sa lupa. Ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan na naramdaman niya sa tubig ay nawala, at nabawi niya ang kanyang kumpiyansa. Ang ikinagulat ni Terence ay ito ang katimugang bahagi ng isla, ngunit walang anumang makapal na miasma na tumatakip dito, at wala ring anumang palatandaan ng miasma sa kisame. Ito ay sariwa at natural, tulad ng isang paraiso. Senior, bakit walang miasma fog dito? Oras na kaya para mawala ang miasma fog? Nagtataka na tanong ni Terence. Hindi niya ito napansin noong nasa tubig sila at napagtanto na lamang niya ito nang nasa lupa na sila. Nakahanda na siyang gamitin ang kanyang purong chi para hadlangan ang miasma, ngunit wala. Hindi naman. Bagamat maraming lugar sa South Continent ang natatakpan ng miasma fog sa buong taon, marami ring mga lugar na walang miasma fog. Kaya lang karamihan sa mga ito ay nasa inland at ang mga lugar ng pagtitipon ng Spirit Beast Clan, at ang mga taong nagsasaka ay hindi makakapasok mula sa labas, kaya hindi nila alam ang tungkol dito. Ipinaliwanag ng malagim na bagay. Nakikita ko. Tumango si Terence. Ang Timog Kontinente ay talagang isang misteryosong lugar para sa mga espiritong hayop. Ang labas ng mundo ay napakakaunting alam tungkol dito. Kahit na ang mga nagsasaka ng tao sa lugar ng dagat ng Timog Kontinente ay alam lamang ito mula sa mga alingawngaw. Iilan lang ang nakakaalam ng inside story. Maingat na pinagmamasdan ni Terence ang kanyang paligid habang sa wakas ay nagkaroon na siya ng pagkakataong pagalingin ang kanyang mga sugat. Siya ay nakatakas sa panloob na lupain ng South Continent nang hindi sinasadya upang maiwasan ang lumang sekta ng West Mountain, kaya kailangan niyang pag-isipang mabuti kung ano ang susunod niyang gagawin. Pero bago pa siya makahinga, muling tumunog ang alarm mula kay Jade. Kasabay nito, isang ulap ng itim na fog ang sumugod mula sa parang salamin na lawa. Ang pamilyar na malamig na pagtawa ay nagpabago sa mukha ni Terence. Nandito ang West Mountain Sect Master. Little brat, medyo bold ka. Naglakas loob ka pang ang pumasok sa ganoong whirlpool. Hindi ko talaga inaasahan na may misteryo sa likod nito, ngunit sa tingin mo ba makakatakas ka sa palad ng sekta ko ng ganito? What a whimsical and delusional idea. Ang matandang sect master ng West Mountain ay sinuspinde sa himpapawid. Hindi niya maitago ang lungkot sa mukha niya. Karaniwan, walang maipagmamalaki para sa isang masamang cultivator na big boss na tulad niya, na maihahambing sa isang pag-iral sa simula ng bundok, na gumugol ng napakaraming oras at pagsisikap upang patayin ang isang gintong core master ni Terence. Gayunpaman, ang matandang sect master ng West Mountain ay nakadama ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng tagumpay sa sandaling ito. Kung siya ay natakot sa whirlpool, si Terence ay ganap na nakatakas sa kanyang kontrol at bumalik na walang dala. Iyon ay isang tunay na biro. Ngunit ngayon, ang matandang sekta ng West Mountain ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at hinabol siya. Lahat ng mga nakaraang pagsisikap ni Terence ay walang kabuluhan. Ang kanyang kapalaran ay napagpasyahan ng maaga. Siya ay gagawing puppet ng matandang sekta ng West Mountain. Kung maaari man siyang maging ace puppet, depende pa rin ito sa swerte. Siyempre, kahit na siya ay maging isang Trump puppet, hindi talaga ito swerte para kay Terence, dahil anuman ang mangyari, haantong pa rin siya sa parehong kapalaran. Ang kanyang kamalayan ay mabubure ng matandang sekta ng West Mountain, at hindi na siya magiging Terence sa mundong ito. Akala niya ay nakaligtas siya sa isang sakuna, ngunit hindi niya inaasahan na magiging masaya siya sa wala. Masyadong mabilis ang mga ganitong ups and downs. Si Terence ay hindi nakaimik kahit ang whirlpool ay hindi maalis sa kanya. Ang taong ito ay talagang isang malaking shot. May latian 3 li sa timog, tumakbo ka. Paalala sa kanyang isipan ang malagim na bagay. Ang kanyang tono ay malinaw na may dalang pagkagulat.
Talagang hindi inaasahan na maaaring habulin siya ng matandang sekta ng West Mountain sa lugar na ito. Agad na ginamit ni Terence ang kanyang Super Butterfly Microstep sa buong potensyal nito. Bago kumilos ang matandang sect master ng West Mountain, sinunod niya ang utos ng makamulto at mabilis na tumakbo sa timog. Bawal tumakbo ng mabilis sa primitive forest, lalo na sa base camp ng Spirit Beast Clan. Isang pagkakamali at iistorbohin niya ang mabangis na pag-iral na hindi niya dapat pukawin. Ngunit si Terence ay walang ibang mapagpipilian ngayon at maaari lamang makipagsapalaran. Gusto pa ni Terence na makipag-usap sa isang espiritong hayop na maaaring lumaban sa isang big shot sa simula ng bundok. Hindi maaaring magkaroon ng dalawang tigre sa iisang bundok, at ang lumang sekta ng West Mountain ang magiging unang target nito dahil ang banta ng big shot na ito sa simula ng bundok ay malayo sa itaas ni Terence. Kapag nag-away ang dalawang tigre, magkakaroon ng pagkakataon si Terence na mangisda sa magulong tubig. Ang maliit na plano ni Terence ay hindi makatakas sa may karanasan na West Mountain Old Sect Master, at ang hangarin sa pagpatay ay lumitaw sa kanyang mukha. Upang ganap na makuha ang material para sa Ace Puppet, ayaw niyang masaktan ang katawan ni Terence, ngunit may kondisyon hindi siya tatakbo sa anumang panganib. Sa malademonyong lugar ng dagat na malamig, o maging sa lahat ng mga lugar sa dagat ng kontinente ng Timog, sa lakas ng lumang sekta ng West Mountain, magagawa niya ang anumang gusto niya nang walang takot. Hanggat mayroon siyang pasensya, maaari niyang gugulin ang 1 taon at kalahati kay Terence. Ngunit iba ang lugar na ito. Sa sandaling siya ay sumugod sa tubig, ang West Mountain Old Sect Master ay napagtanto na ito ang South Island ng South Continent. Totoo na ang masamang cultivator na big shot sa simula ng bundok ay halos hindi magagapi, ngunit ang Spirit Beast Clan ay puno rin ng mga powerhouse. Kung gumawa siya ng isang malaking eksena dito ng mag-isa at maakit ang mga nangungunang pag-iral ng Spirit Beast Clan, kahit na ang lumang sekta ng West Mountain ay kailangang magdusa ng husto, at ang kanyang buhay ay maaaring nasa panganib. Pangkaligtasan muna kung talagang ginulo niya ang isang bagay na hindi niya dapat pakialaman, kailangan niyang patayin si Terence. Kahit na hindi siya makagawa ng isang Trump puppet, ito ay mas mahusay kaysa sa makuha ang kanyang sarili na nakulong sa mapanganib na lupain ng South Continente. Matalas ang sentido ni Terence, at agad niyang naramdaman ang layunin ng pagpatay mula sa matandang sekta ng West Mountain. Ang kanyang puso ay hindi maaaring makatulong ngunit laktawan ang isang beat ang pinakamalaking panganib ay dito. Hindi tanga si Terence. Alam niyang kaya niyang tumakas ng matagal sa West Mountain Old Sect dahil ayaw ng matandang sekta na saktan ang katawan niya. Kapag nawala ang paghihigpit na ito, mamamatay na siya kahit na may kaunting buhay siya. Sa isang iglap, narating na ni Terence ang kumunoy na sinasabi ng multo. Kamukha ito ng ibang kagubatan, ngunit masyadong malakas ang baho. Kung sino mang nilalang ang maglalakas loob na pumasok, sila ay ililibing ng buhay sa ilang minuto. Gamulong sa putik at pagkatapos ay tumakas sa silangan. Sunod-sunod ang mga notification mula sa mga makamulto. Ginawa ni Terence ang sinabi sa kanya, hindi pinapansin ang masangsang na amoy ng putik. Nagpagulong-gulong siya sa gilid ng latian at tumakbo patungo sa silangan. Paano nangyari to? Ang matandang sect master ng West Mountain ay malapit nang mapunta sa ulo ni Terence nang sumimangot siya. Nawala lang si Terence sa kanyang kamalayan sa sandaling iyon. 4,520. Nagulat ang matandang Grandmaster ng West Mountain. Kahit na nakaharang ang fog ng dagat sa Divine Sense, hindi makatakas si Terence sa kanyang Divine Sense hanggat nasa loob siya ng 5 milya. Bukod dito, walang si Fog o Miasma sa harap niya. Ang kanyang banal na pakiramdam ay nakadarama sa lahat ng direksyon ng walang anumang sagabal. Paano niya mawawala ang bakas ni Terence nang walang dahilan? Wala siyang oras para mag-alinlangan at mabilis na lumipad, sinusubukang hanapin si Terence gamit ang kanyang mga mata. Pagkatapos ng lahat, kung talagang nakatakas si Terence sa ilalim ng kanyang mga mata, siya ay magiging isang katatawanan. Gayunpaman, sa harap niya ay isang primitive na kagubatan, siksik at luntiang. Ang tanging nakikita niya ay matataas at makakapal na mga puno. Hindi niya makita ang sitwasyon sa lupa nang mag-isa ang kanyang paningin.
Ang mga salitang tumingin sa malayo ay hindi gagana dito. Walang magawa, hindi na pinapahalagahan ng matandang sekta ng West Mountain ang kanyang dignidad bilang isang masamang cultivator na big shot. Sa wakas ay ibinaba niya ang kanyang dignidad at tumakbo sa masukal na kagubatan. Nagsimula siyang maghanap sa paligid na parang baliw, sinisira ang isang malaking bahagi ng kagubatan sa pamamagitan ng pagtaas ng kanyang kamay. Nanumpa siya na huhukayin niya si Terence kahit kailangan niyang maghukay ng 3 talampakan sa ilalim ng lupa. Hindi mapigilan ni Terence na matuwa nang marinig ang kaguluhan na ginagawa ng matandang sekta sa West Mountain. Mapanganib na galitin ng masamang magsasaka na si Big Boss, ngunit ang kanyang reaksyon ay nangangahulugan na sa wakas ay nagkaroon na siya ng pagkakataong mabuhay. Siya ay nasa tenterhooks bago ito, natatakot na ang West Mountain lumang sekta ay biglang bumaba sa kanyang ulo muli. Huwag kang mag-alala, ang putik na ito ay walang ibang gamit, ngunit ito ay lubos na epektibo sa paghihiwalay ng espiritual na kamalayan. Ang espiritual na kamalayan ng masamang magsasaka na iyon ay hindi makakalok sa iyo, kaya natural, hindi siya maaaring biglang bumaba tulad ng dati. Tumawa ang demonyo. Ang putik ay may napakagandang gamit. Talagang hindi mo mahuhusgahan ang isang libro sa pamamagitan ng pabalat nito. Hindi nakakagulat na pinagulong-gulong ako ng senior sa putikan. Kung alam ko lang kanina, iilan pa sana ang isinama ko, baka may malaking pakinabang ito sa hinaharap. Sa wakas ay nag-react si Terence at napabuntong hininga. Bagamat mabango pa rin ang amoy, kumpara sa epektong lumalaban sa langit ng ganap na paghihiwalay ng banal na sentido, isang amoy lamang ang ganap na matitiis. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng isang layer ng putik, na katumbas ng pagsusuot ng invisible suit sa isang tiyak na lawak. Mas mahirap magtago mula sa banal na kahulugan kaysa sa simpleng pagtatago sa mga mata. Sa mga mata ni Terence, ang mabahong putik ay isang tunay na kayamanan. Ang halaga nito ay hindi mas mababa sa mga kayamanan, ngunit ang hugis ay medyo espesyal. Anak, wala kang pakialam sa pagiging madumi. Ang malagim na bagay ay nagpakawala ng kakaibang tawa at nagpaalala, ang ganitong uri ng latian ay nasa lahat ng dako, kung gusto mong ibalik ito, maaari mo itong ibalik anumang oras, ngunit sa ngayon ay mas mahalagang makatakas. Bagamat hindi ko direktang magagamit ang aking espiritual na pangunawa para mapalapit sa iyo, hindi ka pakakawala ng masamang magsasaka na iyon ng ganoon kadali. This time kung maabutin niya ulit, kahit ako hindi ako makakatulong. Maraming salamat sa paalala ni Senior. Nanginig ang puso ni Terence. Papalapit ng papalapit ang paggalaw sa likod nila. Ang matandang sekta ng West Mountain ay malinaw na darating upang durugin sila sa lahat ng paraan. Agad siyang tumakbo nang walang sinasabi. Sa pagtingin sa ibaba mula sa langit, kung saan ang Kagubatan Lake ang sentro, malinaw na ang malalaking lugar ng orihinal na kagubatan ay mabilis na nawasak. Ang lumang sekta ng West Mountain ay umaatake mula sa lahat ng direksyon, ngunit gayunpaman, ang kanyang bilis ay mas mabilis kaysa sa Super Butterfly Microstep ni Terence. Ang masamang magsasaka na big shot sa simula ng bundok ay talagang hindi maliit na bagay. Ito ang teritoryo ng Spirit Beast Clan, kung tutuusin. Ang matandang sect master ng West Mountain ay hindi gustong gumawa ng ganoong kalaking kaguluhan. Ang isang malakas na dragon ay hindi maaaring sugpuin ang isang ahas sa sarili nitong teritoryo. Kung talagang nagalit siya sa angkan ng espiritong hayop, kailangan niyang tiisin ang mga kahihinatnan. Gayunpaman, upang mahanap si Terence, handa siyang magbayad ng anumang halaga. Kahit na nawalan siya ng pagkakataong gawin ang ace puppet, hindi niya hinayaang makatakas si Terence ng ganoon kadali. Hindi mapigilan ni Terence na mabigla. Sa bilis na ito, siya ay matutuklasan muli ng matandang sekta ng West Mountain. Kung nangyari iyon, hindi niya malalaman kung paano siya namatay. Ito ang pagkakaiba sa lakas. Kahit na may putik na nakaharang sa paglock ng espiritual na kamalayan, kahit na sa mga Super Butterfly Microsteps, mahirap pa ring takasan ang matandang sect master ng pagtugis ng West Mountain. Ang ganitong uri ng kawalan ng kapangyarihan at pagkabigo ay sapat na upang sirain ang kalooban ng sinuman. Gayunpaman, sa ilalim ng malaking presyon, ang puso ni Terence ay napuno ng matinding pagnanais para sa lakas.
Sa sandaling ito, isa lamang ang nasa isip niya, at iyon ay ang maging mas malakas, mas malakas. Kung wala siya sa rurok ng intermediate stage ng Golden Core Realm ngunit ang peak ng intermediate stage ng Nascent Soul Realm, hindi magiging mahirap para sa kanya na makatakas. Kung siya ay asenso sa tuktok ng intermediate stage ng Profound Realm, hindi lang niya mapoprotektahan ang kanyang sarili, ngunit magkakaroon din siya ng lakas upang patayin ang matandang Sect Master ng West Mountain. Bakit kailangan niyang tumakas sa ganoong kaawa-awang kalagayan? Sa pagtatapos ng araw, ang lakas ni Terence ay malayo pa sa sapat sa harap ng mga nangungunang masters na ito. Siyempre, lahat ito ay nasa hinaharap. Kung hindi niya ito maiiwasan, mawawala ng saysay ang lahat ng kanyang kinahuhumalingan. Ni hindi niya mailigtas ang kanyang buhay, kaya ano ang silbi ng mga obsession? Nang malapit ng mahanap ng matandang Sect Master si Terence, isang dalisay at malakas na divine sense ang biglang kumalat mula sa katawan ni Terence. Hindi ito ang karaniwang circular spread, ngunit isang tuwid na linya na konektado sa matandang Sect Master ng West Mountain. Isang hindi maarok na boses ang umalangaw-ngaw sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Sino te? How dare you trespass on the territory of the South Continent? Gusto mo bang magsimula ng digmaan sa Spirit Beast Clan? Ang boses ng malagim na bagay ay hindi casual gaya ng karaniwan. Sa halip, nagdala ito ng walang kapantay, nakakatakot na panggigipit, tulad ng mapang-akit na ugali ng isang nangungunang elder. Palibhas ay biglang nalock ng napakalakas na divine sense, ang matandang Sect Master ng West Mountain, na galit, ay nagulat. Ang pagudyok sa isang nangungunang pag-iral ng Spirit Beast Clan ay ang pinakamasamang bagay na inaasahan niya. Kahit na ang isang big shot ng mga masasamang cultivator na tulad niya ay hindi nang ahas na homanin ang Spirit Beast Clan, hindi banggitin na ito ang kanilang base camp. Ako ang nakatatanda sa sekta ng West Mountain. Mangyaring patawarin mo ako sa pang-istorbo sa iyo. Hindi ko ibig sabihin na sakta ng angka ng espiritong hayop. Nandito lang ako para hulihin ang isang human cultivator na pumatay sa aking personal na alagad. Sana ay mabigyan mo ako ng pabor. Ang matandang Sect Master ng West Mountain ay hindi nang ahas na magdulot ng anumang gulo, kaya siya ay tumugon ng magalang. Mula sa simula hanggang sa wakas, ang matandang sekta ng West Mountain ay hindi nagduda sa lakas ng kabilang partido. Kung tutusin, napakadalisay at makapangyarihan ang deified na kaluluwa ng kabilang partido na mas mataas pa ito sa kanya, kaya natural na maiisip ang kanyang lakas. Ang Big Shot Evil Cultivator ay tao pa rin, kung tutusin. Hindi siya nang ahas na pukawin ng gayong nakakatakot na pag-iral ng padalos-dalos. Ito ang teritoryo ng angka ng espiritong hayop. Maaaring mawala o mamatay. Ang tono ng demonyo ay naging mas nangingibabaw at matigas, na para bang hindi nito sineseryoso ang masamang magsasaka na big shot sa simula ng bundok. Ang galit sa mukha ng West Mountain Sect Master ay nawala sa isang iglap. Sa huli, nanag ang katwiran. Hindi siya nang ahas na makipagtalo sa makapangyarihang espiritong hayop na ito na nagtago ng mabuti sa sarili. Matapos humingot ng malamig ay tumalikod na lamang siya at umalis na may hinanakit. Nakahinga ng maluwag ang multo at si Terence. Puro swerte ang nagawa nilang takutin itong masamang magsasaka na si Big Boss ngayon. Kung ibinunyag nila ang kahit katiting na pagkakamali sa proseso ngayon, hindi maiisip ang mga kahihinatnan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.